Last May 19, 2024, may isang account na nag-alok sa akin ng promotion. Yo, what's up mga par? This is Paras, ang dating Watatabs. At ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba nangyari sa aking page. Pero bago yan, eto si Watatabs. Leave a nigga humble like them, can they drop cause we live get rumble like Jackie in the Bronx, we gon' they gon' take your face off. Allah! So yun mga pre, the moment of truth, Diwata pare. Kilala ka kita sir. Oh, hindi nga. Vlogger ka diba? Ha? Vlogger ka diba? Sinimulan ko yung aking page sa live streaming. So una, trip-trip lang. Hanggang sa may isang naniniwala na i-push ko lang. Sabi ko naman, enjoy ko lang hanggat may setup. Tumagal din ng mahigit isang taon ang live streaming ko nun. Natigil lang ako noon dahil kinailangan ko din maghanap na ibang pagkakakitaan at magpatuloy sa pag-aaral. Hanggang sa nagpo-post lang ako ng mga memes, ng mga good vibe videos. At ito mga bagong content ko lang na vlogging. Dito ba na action? Tapos na naman ang day ito guys. Kahit paano nagiging okay naman ang engagement ko lately. Sir, kamusta tayo kumain? Kamusta ang klase sa Diwata sir? Kamusta? Okay naman, solid. Solid sir. So kahit 15k followers lang at wala pa ako na-earn na pera sa vlogging, masaya ako sa tuwing may napapasaya akong tao mga par. Bitches come and go, bro, but you know what I stay. Kasi hindi ko naman nakalain mga par. Saglit lang pala yung kaligayahan na yun. Last May 19, 2024, may isang account na nag-alok sa akin ng promotion. Hindi ito yung dalawang pinopromote ko, yung Metaverse at saka yung 1xBet. Hindi ako nakontento sa dalawa eh. Meron pa isang sumili. At hindi ko pinalagpas. Pinatulan ko. Hindi naman nalingin sa akin mga par na marami ng ganito, na parang magkakatulad na lang sila ng sinasabi. Pero sa hindi ko malaman na dahilan mga par, naging interesado ako. Hanggang sa sumunod na ako sa mga utos niya, para ako na-hypnotize na napapraning mga par. Ngunit huli na ang lahat nung nagbago ang isip ko. Nalagin ko na ang aking account at na-add ko na siya sa full control access sa page. Kahit na alam kong scammer na yung kausap ko, kahit alam ko parang robot na yung kausap ko sa chat, nakiusap pa rin ako na sana tanggalin na yung account niya doon sa page. Wala, siya nagre-reply mga par. Diyan ay nakikiusap akong tanggalin ang kanyang account sa aking page, ngunit hindi ito nagre-reply. Nag-take action ako, gawa ako ng paraan, nanood ako ng mga tutorial sa YouTube, kaso hindi tugma eh. Hindi ko mahanap yung tutorial na para sa akin. Isang reason kung bakit hirap akong ma-recover yung page, kasi hindi itong account na gamit ko ngayon ang creator nun. At ang main account ko na creator nun ay na-hack din last 2023. Yun nga, hindi ko na siya na-recover at hindi ko pa rin ma-recover hanggang ngayon. Di ba graduate ka ng IT? O di mo kaya mag-recover? O diba, sasabihin yan, refrigerator lang kasi kaya akong gawin mga par. Nakakalungkot lang kasi mga par, nasa Watatabs page lahat ng pandemic era. May nakita na naman ako isang streamer at mukhang hindi ito papahuli ng buhay. So try. Wow! Wait lang! Putang ina, salamat sa 200 star! Wait lang. Ibang memories. You betray. Marami kang babae, kuya? At higit sa lahat, 3 years ako nag-invest ng oras dun para sa balang araw sana mag-grow din. Ganun pa man guys, lesson learned again, at sana maging lesson din sa inyo to mga par. At alam ko naman mga par na prone talaga ako sa mga scammers at sa mga walang desisyon. Kaya ito yung gusto kong ma-improve sa sarili ko ngayon. Ang pagiging kalmado muna bago gumawa ng move. Sa ngayon, ito lang yung realization at gagamitin kong motivasyon para sa paglaban sa buhay. Dahil sa tila, nagiging mapait ang realidad sa pagtupad mo ng mga pangarap mo. Sino ba nagsabi sa'yo na magtatagumpay ka? Sino ba nagsabi sa'yo na maabot mo mga pangarap mo? Di mo maabot yan. Titigilan kita.
Yun yung sinabi ng buhay sa'yo. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, papayag ka ba? Kung alam mong hindi mo matutupad yung pangarap mo, kung alam mong may pumipigil sa'yo, ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo?